What is up sa inyo mga gala? Good morning. So for today's video, tayo ay pupunta ng Las Piñas. Meron tayong pipick upin na motor. Grabe no? Bagong motor pero bakit Las Piñas? Samahan nyo ako guys. At tayo lalakbay muli. Medyo malayo-layo ang biyahe natin ngayon. Ano naman, Friday ngayon, holiday. So assume natin na wala masyadong traffic. Sana walang traffic. Sana wag mabate. Anyway, yun lang guys, samahan nyo ako. At tayo lalabas na naman gamit ang ating motor. Hello guys, NLEX na tayo. Tayo Ricta. Biyahe natin ay NLEX, Skyway. Tapos hindi ko alam kung ano yung other, kung saan ako exit sa Skyway. Yun lang. 302 pesos na lang ang balance ko sa Easy Trip. Anyway, biyahe na. Grabe, busok. Grabe oh, itim oh. Parang makakatakot yung dilim ah. Madilim po, naka-sheets lang ako. Medyo may dilim nga. Nakakatakot yung ganito. Anyway, habang papunta tayo dun, pag-usapan natin kung bakit importanteng mag-earplugs. Meron akong earplugs na suot ngayon. At specifically, nagsusuot ako ng earplugs kapag mga ganito, yung highway na daanan. Kasi, alam mo naman, diba, malakas ang hangin eh. So, ang lakas ng wind noise na naririnig nyo. Yung helmet ko, AGV. Medyo maingay din talaga siya. So, para ma-save ko syempre yung hearing ko, nagsuot ako ng earplugs. Suot ko rin siya ngayon. Pakita ko sa inyo mamaya kung ano yung tsura ng earplugs ko. Ano to eh, parang copy ng loop. Yung loop, mahal. Yung akin, hoop. Lagay ko dyan sa description. Pakita natin sa inyo mamaya kung ano yung tsura nya. Naka-earplugs tayo para sa safety na rin ng natin, ang hearing natin. So, syempre, hindi naman masyado maingay yung tambutso ko eh. Ang maingay yung wind noise eh. Over time, makakasira ng hearing yan. Lalo na pag mga gantong takbuhan, 80, 100, mas malakas yan. Miss ko pag highway ah. Guys, bakit ka ba importanteng mag-earplugs? Nasabi ko na rin naman na kanina, pero i-explain ko lang na maayos. Kasi kapag maingay yung naririnig nyo palagi, na paulit-ulit, lalo yung wind noise na yan, malakas yun eh. Kala nyo lang hindi, malakas yan kapag yun naririnig sa tenga nyo. So over time, kapag parang certain dB level yung lagi naririnig ng tenga nyo, ano yan, parang unti-unti nadadamage yung over certain periods of time, long periods na pakikinig sa malakas na na decibels kumbaga. Ayan, 'di ba? Counted yung wind noise, yung hangin, 'di ba? Pumapasok sa helmet. Narinig ko shush, ganun, 'di ba? Mata-damage yung hearing nyo. So, syempre, pag na-damage yung tenga nyo, mawawalan kayo ng pandinig. Wag naman, 'di ba? Wag naman sana. So, ingatan niyo yung mga tenga nyo. Kasi kapag nawala yan, hindi na mo-operahan yan. Ngayon, yun nga, papunta tayo ng Las Piñas at may pipick upin tayong bagong motor. Mamaya ko na sasabihin yung details ng regarding sa motor. So, surprise ko kayo. Sobrang kaunti na nagpo-motor sa Skyway, no? Friday naman ngayon, holiday. Baka may gusto mag-rides. Miss ko na nga mag-rides eh. Ang pinaka-last kong ride is kasama ko pa si Mrs. Nueva Ecija. So yung mga ganun kalayo, tapos chillax lang. Nagaya yung mga tropa ko, sila Nay Airsoft, diba? Nay Airsoft, si Auto Garage,
Lagyan natin dyan. Plano kami mag-Pampanga ride soon. Sana matuloy. Mamaya maging coloring book na naman eh. Fortune takbuhan namin dito. Dami tao ah. Sabi ng Google Maps, dito raw tayo dadaan papuntang Las Piñas. So first time tayong dadaan dito na nakamotor. Ito yung may overhead na may parang anchor na pinapakita yung speed mo. Ganda naman ng city na to. Ito ba yung bago? Okay oh, Honda City na hatchback. Puging-pugi talaga ako sa mga hatchbacks. Okay no? Yun sinasabi ko, may overhead na speed limit. Papunta yun dun kapag ganun. Dito hindi kita eh. Nakakatawa yun eh. Kaya natin makikita sa camera. Ayun. Naka-off siya ngayon. Sukat Road. Kapag dumiretso doon, Cavite. Ngayon lang ako dadaan dito. Oh shit! Traffic! Ay, di naman pala. Hi, fond memories. Ito ko lagi sinusundo si Mrs. nun. Hindi pa siya nag-work sa Jeju Air Terminal 1. Imagine mo, Honda Beat ang dala-dala ko nun. Honda Beat, galing office, diretso dito sa Terminal 1. Tapos ngayon, naka-big bike na. Nakakatuwa din makita yung progression sa buhay. Hindi naman din magiging possible tong big bike kundi dahil sa aking supportive na asawa eh. Kaya choose your right partner. O, di ba? Anyway, alam ko traffic dito eh. Sa Baguio. Sa Paranaque. Check natin. Puri ko. May humps-ish doon pala. Bago sa aking paningin lahat ng dinadaanan ko ngayon, dahil di pa ako nakapunta dito, kaya nire-record ko. Kasi syempre this serves as my memory na rin, diba? Mga dinadaanan, pinupuntahan, kahit saan pa yan, lahat naman yan kinakount ko sa adventure. Uy gagi, tatay ni CB si CB400. Yung isa kong target sa ano, tapos gagawin ko cafe racer. At wala na akong pera. Ganda lang tunog. Iba pa rin talaga yung legendary na CB. Oo, diba? Woohoo! Kaya ako mag-wall ng intersection. What is up guys? Wala tayong mic na dala. Dito tayo sa ayan, CF Moto dito sa Las Piñas branch. So may mga katabi siya eh, Kimco, Husqvarna, pati KTM. So dito yung unit natin. May pakita natin. Oh, yun ang tuk guys oh. Tuk 390 V3. Ito natin yung unit. Oh shit. Okay oh. Yan. Grabe. Pogi ng SRS guys. Picture naman ah.
yung single-sided swing arm niya guys oh. Ayun na. Tada! Ang reveal ng motor ni Tropa. Hindi akin yan. Tutulungan ko lang si Tropa. Iuwi niya yung motor. Pero sa kanya yan, syempre tayo mag-uwi. Test drive na rin natin. Alamin na natin, di ba? Pakita natin sa inyo kung ano experience. At ano, kung ano man. Hindi naman ako magaling mag-review eh. Pero yan na. Yan na ang CF Moto 450 SRS. Pogi oh. Carbon Lodi. Ganda ng tunog ng stock kasi no? CF Moto 450 SRS. Malakas siya. Parang alam mo yun, parang pwede nang hindi ka na magpalit kung mahihain ka. Excited na si Tropa. CF Moto 450 SRS ni Tropa. Ayan, so tayo mag-uwi. Pag-utosan. Ha? The Bluetooth device is ready to pair. Oh, yun ang hindi ko namimiss sa sports bike. Sobrang layo na. Salamin. Okay. First ride ng CF Moto 450 SRS. Tagal ko hindi nakapag-subsub ah. Hindi ko alam ah. Layo ng shifting nun ah. Anyway, may quick shifter daw to. Testing natin mamaya. So, uwi lang natin tong motor doon sa kanila. Tagal ko din nakapag-drive ng sports bike ah. Nakakamiss din pala. Naninibago ako kasi ang layo ng foot peg. Ito malalim yung clutch. Naninibago ako guys. Tagal na ako din nakapag ano, sports bike. Masubsob siya kaysa sa Ninja. Kaya maliit to. Oo, siguro nasanay ako sa CB. Lambot sobra ng clutch ng ano, CF Moto. Yun nga, naninibago ako sa ano, mga pegs. CF Moto 450 SRS. Ayan. Try natin yung quick shifter. Sabi 4.5 daw RPM eh. Sana dire-diretso. Mamaya kasi hindi kasi dire-diretso eh. Lakas pa nung engine brake. Makakadyot or kailangan ka pang patayin yung throttle. Grabe guys, sub-sub. Pero mababa ako tignan. Mas sub-sub siya kaysa sa Ninja. Tapos traffic pa. Diyos ko po, hindi talaga komportable sports bike pag ganito. Mas gusto ko talaga yung CB. Mas lalo ko na-appreciate si CB. Okay yung tunog niya kaysa sa Ninja. Gusto kasi dahil sa 270 crank degree. Tapos may tunog siya kahit stop. Well, lahat naman talaga may tunog pag I mean, mas may ingay siya compared sa ibang stock na motor. Kung gets nyo, mas meron siyang ganun. Okay, nakakamiss din yung sport bike. Pero di ko siya gagamitin pang ano, araw-araw. Pasok sa likod, grabe. Hindi ko alam kung parang may tigas yung shifter niya. Hindi ko alam bakit ganun. Kailangan niya ng quad lock di. Ay, may quad lock ako sa bahay. Kasi wala siyang vibration dampener. Dapat pala dinala ko na. Pinilit nyo kasi dyan dumaan eh. Wala naman kasi daan.
sarap ng quick shifter. Siya yung Shell. Wala nang gasto. Kadyot niya lang sa quick shifter or kung ano. Okay, biyahe tayo tapos sa magpagas. Walang kung normal yun kung makakadyot ako. Ang sarap mag gano dito sa ano, sarap lubigo-ligo sa sports bike. Mas feel mo. Sarap ng liko. Angkas ko si tropa. At pinapaalam ko sa kanya yung feeling ng motor niya. Kanan? Bawal? Paano kaya? Kaaral si tropa, mag-drive dito kami sa somewhere dito na sobrang linis lang. Ako yung taga-turo niya ngayon. Yan, di ba guys? Hindi natin motor yon, motor ni tropa yon. Tinulungan lang natin kunin. So dito muna tayo sa open field, turuan muna natin siya. At yun, tuturuan ko muna to. Balikan ko na lang kayo mamaya. Kalimutan ko na mag-video doon, so ito na lang follow up. Ito yung earplugs na sinasabi ko. Imbis na loop, hoop. Pakita natin dyan yung parang pinagayahan niya. So, ayun yung loop. Ayun yung original niya na or well, yung original na pinagayahan nito. More on talagang earplugs lang siya to lessen the volume na pumapasok sa tenga nyo. And yun nga, sabi ko sa inyo, malaking tulong siya lalo kapag nagmomotor kayo ng long periods of time kasi nakakasira talaga ng hearing yung yung with noise kasi malakas talaga yan. So, ganito yung itsura niya. Hope, maliit na lalagyanan lang. Lagi kong dala dun sa aking belt bag sa pagmamotor. And yan, ganyan yung itsura niya. So, yan. Itong dalawa lang. Hindi ko pa malaglag. Yan, dalawa lang, 'di ba? Ano lang siya, wala siyang kahit talagang solely earplugs lang siya. Lalagyan mo lang sa tenga nyo. Yan, may mga ear tips din na kasama. So, maliit kasi yung tenga ko, so small lang yung akin. Tapos, ayun, suot nyo lang. Komportable siya, di siya annoying. Basta sukatin nyo lang or suotin nyo yung tamang earplug size para
comfortable para sa inyo. Gamit ko rin to pag tumutugtog kami sa stage and pag natutulog. Yun lang, tulong siya pag natutulog. Pag may maingay. Kaya ayun, I highly suggest na mag-earplugs kayo. Pero kapag dyan lang naman kayo, mataki ba earplugs? Lalo pag mga scooter gaming, tama chill driving lang, ganun. Okay na yan. Anyway, yun lang guys. So guys, I'm pretty sure that sobrang dilim nung nakikita nyo ngayon. Pero tapos na ang ating achuchuchu for today. And tayo pauwi na sa ating bahay. Excited na maglaro. Anyway, yun lang naman guys. Maraming salamat sa pagsama ulit sa ating munting adventure. At nakita nyo ang bagong motor ng ating tropa. O diba, napaka-pogi talaga. May mga need lang i-check ulit sa mekaniko. Sana madala niya. Kaya niya na yun. Okay lang guys. Anyway, hindi ko muna tayo bago tayo magpaalam. Okay na guys, paalam. Thank you very much. Thank you for watching till the end video.